Xin Chào! Good morning! Sawadika! Mabuhay! Medyo maulap ang langit dito sa Hanoi, pero walang makakapigil sa unang araw ng gala natin dito sa Vietnam. Gumawa lang pala ako ng DIY itinerary kasi minsan gusto ko rin yung feeling na nawawala ako at may nadidiscover akong place na hindi ko inaasahan. At ayon kay Google, unahin ko raw puntahan ang Ho Chi Minh Mausoleum. Free entrance nga pala dito. Medyo mahaba-haba yung nilakad ko papunta sa entrance, pero buti na lang maaga pa ako kasi sobrang dami na ng tao pag 10 to 11 a.m. Sa loob pala nito ay bawal na magdala ng cellphone. Iiwanan mo lahat ng gamit mo sa may gate. Tapos nakita ko yung ibang turista na pumipila sila papunta sa loob ng mausoleum, kaya sinundan ko sila. Sa loob nito, makikita mo ang katawan ng dating pinuno na bantay sarado ng mga sundalo. Nakaka-amaze talaga sa loob, lalong-lalo na dito sa labas. Mapapasana all ka na lang talaga. At pagkatapos ko dito, kinuha ko yung mga gamit ko sa may gate at bumalik ako dito sa may harap para magpa-picture with the soldiers. Pagkatapos ko dito, hindi ko na alam kung saan ako pupunta, kaya sinundan ko na lang yung mga turista. Pagkatapos ng 3 minutong paglalakad, makikita mo na ang Presidential Palace. Bawal pumasok dito. Kaya, naglakad ulit ako hanggat makita ko ang Ho Chi Minh Stilt House, boy. Ang Ho Chi Minh Stilt House ay isang simpleng bahay na yari sa kahoy kung saan tumira at nagtrabaho si Ho Chi Minh mula 1958 hanggang 1969. History teacher yarn! Pag nandun ako, ay may Vietnamese na kumausap sa akin. Sabi ko, ha? Napagkamalan akong Vietnamese. Sabi ko, oh no, I'm not a Vietnamese. I'm half Filipino, half cat. Meow. At sa unahan ng Ho Chi Minh Stilt House ay makikita mo na ang One Pillar Pagoda. Isa itong tanyag na templo na itinayo pa noong 1049 sa panahon ni Emperor Lee Taitou. Ano yun? Tapos hindi pa ako tumigil. Pinasok ko lahat ng silid na makikita ko hanggang sa nakita ko to. Ang biglang pumasok sa isip ko ay, magkano kaya lahat ng mga ito? At dito medyo nakakaramdam na ako ng pagod. Pero naisip ko, pagod ka lang, Pilipino ako. Kasi hindi pa nagtatapos dahil konting lakad mo lang ay makikita mo na ang Ho Chi Minh Museum. Sige, ikot. Ikot pa. May entrance fee pala dito na 40,000 Vietnamese dong. At ngayong nandito na tayo sa museum, outfit check! Kikita dito ang kasaysayan at buhay ni Ho Chi Minh mula sa kanyang kabataan hanggang sa pagiging leader ng Vietnam. May mga larawan, gamit at exhibits na nagpapakita ng pakikibaka ng bansa para sa kalayaan. Hindi lang ito simpleng museum dahil kakaiba ang design nito. May mga artistic at symbolic displays na talagang mapapaisip ka. Kung follower kita, makikita mo yung pictures ko sa loob kung saan sinabi ko na sobrang saya ko kasi parang bumalik ako sa nakaraan. Ramdam mo talaga na punong-puno ng history ang lugar na ito. Pero may twist kasi may mga Vietnamese na hindi sumangayon sa post ko at nagbangayan sila sa comment section, which is very nice for engagement. Char! Ang mahalaga ay sobrang saya ng experience ko. At ang isa sa mga highlights ng travel na ito ay ang maka-encounter ka ng mga katulad nito. Sa tingin ko, hindi kumpleto ang Hanoi experience kung hindi ako sasakay sa pedicab. Sabi ko sa driver, Kuya, punta tayo sa kulungan. At nakipag-negotiate pa ako ha. Kasi sabi ni Kuya ay 200,000 Vietnamese dong ang presyo. Ay pamasahe pa. Sobrang mahal. Kaya ginamita ko ng ipinagbabawal na teknik. Kuya, patawad po. Kung hindi, maglalakad na lang ako. Pero habang paalis kami, narealize ko, ang layo pala. At ang hirap din ang trabaho niya. Mag-pedal tapos hindi pa sure kung may pasahero ulit pagbalik. At kung hindi kayo busy, panoorin nyo to at tingnan nyo kung anong klaseng kalsadang meron sila dito. Comment nyo kung anong masasabi nyo. Bukas naman ang part 2 ng day 1. Thank you for watching! Love you! Mwah!